Hello, good morning. Ang topic ko po ngayon ay about kay Eman Pacquiao. So yun, we have lost an Eman but we had gained another Eman. So yun, rest in peace and congratulations. Ikaw ay magiging world champion in the future at sense ko na mangyayari talaga yun. So yun, nakalive po ako ngayon sa FB, sa Blue App. Nakalive din po ako sa Black App, sa TikTok. So ito, for the record, DJI Osmo Pocket 3. Okay, so, siyempre, napanood nyo naman na yung istorya na shinare ni Jessica Soho, shout out, tsaka ni Sir Eman, kay Bagong Lodi. So, yun. So, the Forbidden Son. Hindi na ako magja-jump doon sa mga nasabi na niya. About sa personal yung mga personal life experience niya about sa stepfather or what, mga ganun-ganun. Pero, ang ibibigay ko yung the very, very, very beginning, na magiging safe naman, out in the public naman to eh. So, sa pay teller or fortune teller na marunong talagang makabasa ng tunay na nakaraan. So, isi-share ko sa inyo without hurting their history. So, yun. Ngayon, makinig kayo. Tuloy-tuloy na to So, as I opened my third eye and I saw him ng TV, kahit sa mga picture sa FB, kasi recently lang ng picture, mas masasense ko talaga yan. Not the old pics, the new pics. So, yun. The very beginning is kung paano siya nagsimula. So, yun nga, yung, di ba, alam nyo naman na yun, kay Manny Pacquiao, tsaka yung kay Jinky, yung nabalita sila na nagsisimba, na umiyak si Jinky, alam nyo na yun, di ba? Tapos sinusuyo siya ni Manny Pacquiao. So, that's when it happened na nabigla, or, syempre, normal na, asawa mo, sasaktan ka talaga at may iyak ka. So, yun. Before all that, istorya sa mother ni Eman Pacquiao. How they meet. So the beginning, syempre, si Pacquiao, nasa peak siya ng karir niya. Nasa kasagsagan talaga siya ng karir niya noon. And the glory, all of the glory, nang tinatanggap niya, mga blessing, lahat yun, appreciate niya, pamilya niya okay. And then, syempre, kilala na siya noon. Yung pressure noon, di ba? And hindi naman always positive yun. Syempre, may negatives din na kailangan niyang time na mapag-isa, nagme-mentally exercise siya ng mag-isa, alone, di ba? Alam niyo na, mental therapy. Di ba? Sa mga journey na, travel niya, doon niya nakilala si nanay ni Eman. Pero, nung first meet nila na sense ko, nung first meet nilang dalawa, hindi talaga alam nung mother ni Eman na si Manny talaga. Akala lang niya na unang kamukha lang, ganyan. Kasi si Pacquiao, hindi siya yung tipo na sikat na mayaman na ako. Si Pacquiao, ganyan, hindi. As long as possible, kahit nasa public siya, sa ibang lugar, cool siya. Yung bang itatago niya yung tunay na identity. Sinakyan niya yung joke na, kamukha ko lang yan, ganyan. Oo, kasi posible naman ikaw yun, di ba? Naging mag-friends sila. And then, nung nalaman nung nanay ni Eman na talagang siya nga yung world champion na Manny Pacquiao, na talagang the notorious, the undefeated, the most resilient, excellent, strongest fighter na skilled talaga na boksingero. Nung siya yung na-confirm niya na siya nga talaga at the little time, doon na umiwas yung nanay ni Eman. Yun yung totoo na sense ko. Umiwas talaga siya kay Pacquiao. Umiwas talaga siya. Na-appreciate ni Pacquiao yung presence niya. Na-appreciate yung time nilang dalawa na may something special. Doon siya, si Manny Pacquiao na yun ang ligaw ng hinabol talaga siya. Nakaraan na to. So, yun lang. Doon na nabuo si Eman. So, doon siya naging, sabihin nga natin na illegitimate son. Pero, yun. That's the story ng dalawang yun. Nakalaunan, kung sila kailangan na nilang i-end yung relasyon nila, manigid naman nilang pinag-usapan yung paghihiwalay nilang dalawa. At alam naman natin yung story ni Eman, hindi siya pinabayaan ng kanyang They just live their lives on their own. Hindi sila umasa kay Pacquiao. Hindi nila pinakita na porket Pacquiao ako, kailangan suportahan niya ako. Hindi, ganun. So, makikita niyo ganun kaganda ang ugali ng batang yan. Nung nakita ko si Eman, ay hindi may pagkakaila na talagang siya anak ni Pacquiao. Ang nakita ko nga kay Eman, nakita ko kay Little Eman Pacquiao, is the same Manny Pacquiao na I saw on TV noon, years ago. Siya yung Pacquiao na nakita ko, na magiging talagang, para sa akin bukod sa muka, ay successor
ni Pacquiao talaga. So, syempre, props din sa mga unang anak ni Pacquiao kay Jinky kasi sila may sarili silang talent di ba? Kasi sa papa nila boxing talaga. Hindi man porket Pacquiao sila, boxingero na sila. So may sarili silang freedom. Yung isa rapper, yung isa talagang pwedeng maging model kasi gandang lalaki. Gandang lalaki. So may kanya-kanya silang style, skills at characteristic. Okay. Ito lang talaga nakamana yung sa jeans nila. So props sa kanilang lahat. Okay. Props at salud sa lahat na kinikerry nila yung sarili nilang character. So, lahat sila yung mabubuting bata. Yun na yun. Pero this one particular Pacquiao, nung nakita ko, napaka-grateful niya, talagang yung humbleness ni Pacquiao nung siya nagsisimula pa lang nandoon. Na hindi siya nagtanim ng galit, hindi siya nagtanim ng kung ano man. Siya yung talagang Pacquiao na kilala ko, para sa akin, na-sense ko lang din. Ayon sa kwento din niya. Siya yung Pacquiao na lumaki, na dumanas ng mga dinarasan din ni Pacquiao. Laki sa bugbog, diba? Binubuli sa school, o yun. Kasi yung mga bagong labas na yung mga anak ni Pacquiao nung siya kasikatan niya, hindi naman nila naranasan yun. At hindi na nila kasalanan yun. Hindi nila kasalanan yun, okay? Gusto lang ipakita ni Pacquiao at that time na yung mga dinanas ko noon na hindi na dapat danasin ng mga anak ko. Yun lang, nagkataon. So, by fate, created ni God lahat yan. Huwag natin siya tatanggalin sa lahat ng equation. Meron siyang isang anak na talagang sinubok ni God. At tignan mo nyo naman ngayon, it pays off. May takot sa Diyos ang bata. Nagpopo. Yun yung nakita ko sa batang yun. Na talaga na-appreciate ko. Bihira na yung ganyan ngayon. Kahit ako, di ako masyado nagpopo eh. Aminado ko dun. Pero yung batang yun, nakita ko yung Pacquiao talaga. Yung Pacquiao na masasabi kong, nako, ay matyaga akong pagmasdan. Talagang alak ka talaga, ha? Malayo ang mararating. Malayo ang mararating. Ay, oo. Yung nga, tulungan sabi ko kanina, sa unang video pa lang, talagang world champion yan. Yung lakas at bilis ni Pacquiao, ma-strategize niya ng mas maganda at mas maayos. Kasi idol na idol talaga niyan tatay niya. Mahal na. Tsaka yung nakuha niya yung discipline ng tatay niya, yung humbleness, yun nga. Tsaka yung nakita ko yung picture ng mag-ama, tsaka yung video na kayakap sila, guys, ramdam ko yung pagmamahalan ng mag-ama. Alam mo yung pagmamahalan talaga ng connection ng magulang sa anak na hindi man sila naging ganun, naka-close sa isang bahay, ramdam mo yung pagmamahal nila hindi nawala. Na-nurture ng maayos. So, shout out din sa nanay ni Eman dahil lumaki ng tama. Lumaki ng maayos. So, yung nangyari sa kanila, sa third party, kay Jinky, kay Pacquiao, tsaka sa mami ni Eman, yun naman, lalaman ding, sabihin natin ginusto nila. Sabihin natin may power play talaga, third party, diba? Hindi naman natin na-advise yan, pero sa mga tao dyan na ay kulang na lang pabayaan ng mga anak at galit sa mundo na dahil na nakaranas ng ang asawa at mga boyfriend ng cheating. Tignan nyo nga yan, kaya man niya, karanas pa ng ganyan. Lahat tayo may pinagdadaanan. At lahat yan, nakita nyo si Eman, for example, pinagdaanan niya lahat ng yun, meron siyang Diyos. That is why narating niya yung success niya ngayon. At gagi, junior champion. No? Galing, galing. Magiging champion pa yun. Abangan natin siya sa mga susunod na laban dahil makikita natin yung more on father and son nila ni Pacquiao. Matutuwa kayo. At yung mga silang magkakapatid, okay naman sila. Open-minded lahat ang kapatid ni Pacquiao. Ito, syempre, tatanong nyo rin to. Kung tanggap ba ni Jinky itong batang to, tanggap naman ho niya. Naiintindihan na niya. Hindi naman ho ganun kababaw si Jinky. Sana man lang wag yun pag nakikita nyo sa picture o ano man, wag nyo na siya magko-comment ng mga kasama-sama. Dahil sa tunay na asawa yan, ha? Huwag nyo kakalimutan yun. Tunay na asawa yan. Yan nadala lang yan ng Normal na reaction. Normal na reaction. Kung kayo man, di ba? Oo. Gulat lang yan. Oo. Pero yun years ago na. Nililinaw ko lang lahat na yun ngayon sa pagsimula ng Pacquiao tsaka ni Jinky, ni Mami, Mami ni Manny, lumayo naman talaga siya. Bagkos na, nako, si Manny Pacquiao nga to, galante to, mapera to, talagang aanuhin ko to, sakalin ko to, hindi, bagkos natakot siya, hindi, ayoko.
Takot siya. Si Pacquiao lang talaga yung humabol sa kanya nun. Diba? Hindi ko sinasabi na pag di mo kung hindi naman yan, diba? Hindi naman ganun nangyari. Diba? Hindi naman ganun, ano lang is yung bang si Pacquiao ay nasa bugso ng kanyang damdamin at the time na talagang first time niya ulit maramdaman na yung bang, hindi ko sinasabing mas better si mami ni Eman kay Jinky kasi kung mas better talaga yun, eh, hindi niya para nag-stay si Manny kay Jinky dahil siya ay masasabi ko na talagang inalagaan ni Jinky si Pacquiao simulat sa pool. Na talagang yung pagmamahal ni Jinky wala pa rin nakapantay sa puso ni Pacquiao. Yun. Nagkataon lang talaga na sinubok ng pagkakataon si Manny Pacquiao at doon ay talagang salute Pacquiao. At hindi mo iniwan ng pamilya mo. Hindi salute dahil dalawang pamilya mo. Dahil hindi ganun. Binigyan mo sila ng time na makapag-evolve yung sarili nila, nirespeto mo yung privacy nila. Yun. Pero nung time na yung talagang kailangan na rin ng anak mo ng suporta, yan, doon ka. Kasi, sinabi ng sariling anak mo ni Eman na, di ba, na nagbibigay-bigay ka pa din, pero hindi parate. Good thing yun. Alam niyo kung bakit? Ibig sabihin, hindi siya pinabayaan. Tapos pangalawa, ay hindi siya naging anak na porket mayaman ng pera ng pera. Sana all. Hindi siya nalamantala. Nang porket nakakangat-angat na ginatasan ng ginatasan. Sana all, bre. Ayun. Ayan yung magandang istorya ng istorya na to. Pagiging mabuting anak, pagiging mabuting, I would say, magulang, may takot sa Diyos, pagiging magalang, pagiging humble, yun yung mga istorya na dapat yung huwag yung, baka mamaya, sinasabi nyo, justify ko yung mag-anak din kayo sa, hindi po. Yun po ay sinubok lang sa pagkakataon. Dahil, maniwala kayo sa Shuy. Maniwala kayo sa hindi. Si Pacquiao, katakot-takot na panliligaw ang ginawa niya noong kay Jinky. Hindi niya basta-basta nakuha ulit si Jinky noon. Dahil si Jinky talagang lumayo sa kanya. Yun, hindi niyo na alam yun. Pero, syempre, si Jinky, lumaki namang may pinag-aralan, hindi na para anuhin pa niya na kantain yung asawa niya na maghiwalay na tayo, mag-divorce tayo. Hindi ganun. Binigyan niya ng space si Pacquiao na makapamili talaga at kilalanin niya ang sarili niya. Ganon si Jinky at binigyan din ni Jinky ng space ng sarili niya na makapag-heal ng sarili din niya. It took many years din, syempre. Traumatized siya doon, syempre. Sobrang pagmamahal niya sa tao, tapos malaman mo. Di ba? Oo. Yun nga lang. Naman, pre. Tapos, tama nga naman, no. Pero, ano man nangyari, may magandang aral pa din dito na hindi niya kinalimutan na anak niya yun. Yun ay anak niya. So, dito ko na po. Wala na ba context dyan? Wala na, no? Yun na yun. Yun yung nakasense ko na full story na mas maiintindihan ninyo. Para kasi may mga nakikita ko sa comment section na bitin sila So, ito na yung panapos. Na yung future naman, syempre, manghuhula nga, tas pas lang, that future din. So, yun. Makikita nyo sila more on family get-together talaga. Na makikita nyo na yung mga wounds and mga sabihin natin mga negatives and hatreds nung the past, ngayon nakocope na nila na they're healing together as one as family. With Emmanuel. Yun. Na-welcome siya sa family, sa side ng family, ng Jinky family, Pacquiao. Yun. Welcome siya. Hindi siya never naman siyang tipong tinaboy, pero nakaramdam siya ng konting rejection. Of course, maintindihan yun sa part niya. Una sa lahat, intindihin niyo ulit, tunay na asawa si di ba? Pero hindi naman siya naging masamang stepmother. Hindi naman sa kanya totally lumaki yung bata Pero, kung masasabi niyo sa akin diretso is natanggap pa talaga ni Jinky yung si Eman nga sana, po. Actually, pag nakikita nga niya si Pacquiao, ni Emmanuel, pag nakikita ni Jinky si Emmanuel Pacquiao, hindi na nararamdaman yung galit. Hindi na niya nararamdaman yung mga bad memories. Ang nakikita niya yung asawa niya. Yung saan sila nagsimula. Dahil gano'n na gano'n kasi itsura ni Pacquiao nung siya yung nag-aano pa. Diba? Katawa. So, that's it. Tapos, syempre, yung future ng batang to ay magiging champion yan. Hindi na natin pagkakaila yan. At ito pa, malupit. Nga pala, shoutout kay Eman kung papanood mo to. Maghanda ka, mag-training ka bata. Kasi talagang ang mga ilalaban sa'yo. Ang ilalaban sa'yo ay talagang above your weight. Height pala. Talagang ito-challenge ka nila. Kasi dala mo na yung jeans ng world champion yung aura ng tatay mo, yung jeans ng tatay mo, nasa iyo yan, i-cope mo yan, gamitin mo sa tama, tapos yun, diba? Lumarga ka, lumabang ka.
Sunod-sunod ng panalo niya, maniwala kayo sa akin. And syempre, by side, tatay niya. Tsaka ilang mga kapatid. So, yun, sa akin. Ha? Oo, pero, syempre, kung kasama mo yung tatay mo, mape-pressure ka, magpapakitang gilas yan. Magpapakitang gilas yan. Oo, ayun. Oo. Pakitang gilas yan, kaya mag-ingat kayo sa mga kalaban ni Pacquiao. Kung mahal niyo pa yung mga mukha ninyo, ay nako, wag kayo lalaban dyan. Dahil kung si Pacquiao, ang kamay nun semento, ito, ang kamay nito, parang bakal na din. Makita ko yung ano niya ginamitan ko ng werewolf witchcraft power yung mata ko Kita ko yung veins niya, kulay pula talaga pre yung ano niya yung ugat-ugat. Pag binaano ko yung mata ko, yung third eye ko nakatutok sa kanya, boss, talagang maskulado, boss. Kaya niya magpasuko ng babae, boss. Ha? Hindi. Sige po. Yun lang po, ma'am, mga sir. Thank you po at congrats sa future achievement mo, Emmanuel. At yung shoutout po kay Miss Jinky, kay Mami ni Jinky, si Mami ni Eman, tsaka nga sa Mami nga ni Pacquiao. Ma'am Donisha, yan, shoutout po. At kay Sir Manny Pacquiao. Former ba siya? Senator. Manny Pacquiao. Thank you po. Yun, pangalagaan po ang kalikasan. Thank you.